nila guys, dito na po sila maglalagay ng pilote papuntang Esplanade. Yun nga, makikita mo ang ating Esplanade sa pag may mga dalang pagkain ay iniiwan din dito. Yung sa kabila, yan dulo na yan. Tanyo po ito guys, itong ating barge nandito na. Ito yung pinakamalaking barge, yung galing Cebu, yung pinaglalagyan ng mga bakal. Ngayon ang nangyayari dito, itong pinaka baluster natin, ito yung gawa pa ni Yorme, no, kapanahonan niya. Marami dito nagpi-fishing at wala po, hindi po pinagbabawal dito magpi-fishing. Pero believe pa rin ako dito guys, dahil ito talagang welcome pa rin ng mga tao dito. Hindi po nila pinagdadamo to. Lahat pwede. Ang problema lang dito guys, yung mga namamasyal naman din. Pag may mga dalang pagkain ay iniiwan din dito. Ito yung problema. Alam niyo, napakaganda na itong pasyalan natin, pero bakit naman ganyan pa rin ang mga ginagawa nila? Okay, pakita natin itong Esplanade ng ating Arroceros, no? Ito yung karugtong doon sa nanggagaling po tayo kanina, doon sa kabila, sa may likod ng post office. Ngayon, ito, at puntahan po natin. Dito mayroon pang isang Esplanade doon sa Sunrise ba ito? Sunrise, yung tawag ng tawag dito. Alam ni Lolo to. Lolo Re, anong pangalan ng tulay dito sa sunod ng Quezon Bridge? Yan, Ayala Bridge ba yon? Yung kabila, Ayala Bridge ba yan? Meron tayong doon, tinatawag na Esplanade din. Ayun, Esplanade din yan. Yung baba ng Quezon, yung papunta ka ng Manila, Luneta. Ayan po, Esplanade po yan. Ayan, yan. Gawa po ni Yorme yan. Ang problema lang dyan mga kaibigan, wala pong taong namamasyal. Bakit? Ang harap kasi niyan, mayroong building na malaki. Parang nagiging private guys. Parang hindi po tayo makakapasok dyan. Minsan na kasi ako yung dumaan dyan, hindi talaga ako makakapasok dahil gawa ng may building at saka may security guard. Hindi po kayo makakapasok dyan papuntang Esplanade. Yun nga, makikita mo ang ating Esplanade sa ngayon ay laging walang tao yan. Yan yan. Pero kung ito ay madugtungan na po natin mula sa Arroceros, mula doon sa may Fort Santiago, Maestranza, then Phase 1A, Phase 1B, Phase 1C, then diretso na po dito sa may Manuel L. Quezon Bridge. Ito po yun. Pag napunta na po dito mga kaibigan ang ating Esplanade, ito na po ang pinakamaganda. Tutumbukin natin yung isang Esplanade doon sa may Ayala Bridge mga kaibigan. Kumbaga magagamit na po siya. Napakahaba na po ang ating pasyalan pag tayo po natuloy-tuloy po ito. Okay. Pansinin nyo guys ang ating ilog. Napakaraming water lily. Dahil umuulan po doon sa kabundukan, no, sa Marikina, sa Laguna, umuulan, lumalaki ang tubig. Yun, ang ating mga water lily ay nakawala. Ayan, nag-overflow po dito. Ayan ang ating area. Ayan kita nyo. Ganyan po ang mga basura ngayon. 3 buwan ako nagbablog dito, wala po ako nakita mga water lily. Puro basura lang po nanggagaling po sa tao. Ayan, at ito, puntahan po natin. Ito, kasi baka may magtatanong na naman dito, itong ating baluster ba, itong bakal ay papalitan ba o same doon sa ating Maestranza Fort Santiago ang ating baluster? Ayan po ang tanong natin dyan. Yun po ang hindi ko masasagot. Ganyan po, kita nyo? Napakaganda. Ang linis. Alam nyo, itong Arroceros natin, welcome to. At dito walang entrance. Maglista lang po kayo ng pangalan at magpapakita po kayo ng ID. Okay na po, any ID po guys, pwede na kayo dito. Tingnan yung mga kawayan dito, nakabaw na po dito. Kasi wala pong namamasyal sa ngayon dahil gawa ng meron po tayong project dito. At noong isang araw ay panay ulan tayo, yun, na medyo bumagsak po ang ating kawayan. At ito yung Arroceros Park mga kaibigan. Yan. Maraming puno. Yan. Di ba? Maraming puno. At ito na po ang ating barge at ang crane nakasampa na. Na po sila, mag-uumpisa na po sila magbabaon ng pilote dito guys.
magbabaon na po sila ng pilote. Ayan, may emergency na naman dito. Walang araw dito na hindi magwawangwang guys, no? May mga emergency po tayo. Ayan, no? Matraffic po dyan sa papuntang Quiapo. Ayan. Then dito, ito na po yung umpisahan nila guys. Dito na po sila maglalagay ng pilote. Dito sila mag-uumpisa. Bali ito, babagbagin na po nila ito. Babagbagin na po nila to. Tatanggalin nila to, tapos gagawa ng panibago. Kasi ito ay dugtong na po ito. Ito dugtong na. Papunta na po doon sa may post office. Ayan. Napakaganda po guys. Malamig pa dito guys kasi maraming puno. At may maririnig kang mga, anong tawag dito, gangis ba yan? Alam ni Sir Nick Tumangday yan, yung gangis, no? Gangis. O yun. Okay. Kita nyo ang ating arroceros. Napakaganda guys. Ayan, no? Marami nagpi-fishing dito guys, no? Nung kapanahonan ni Mayor Isko, di po talaga ako pumapasok dito. Bakit? Kasi ang pagkakaalam ko noon, hindi po tayo makakapasok dito dahil may bayad. Eh ako naman, pag sinabing may bayad ay ayaw ko, no? Kasi syempre naman tayo na may hanggang doon lang po talaga ang kaya natin. Makapag-vlog tayo, makapagbigay tayo ng update. Kaya lang ito ay nagsabi sa akin si Kuya Ron na walang bayad. Kaya ako ay nakapasok during the Marcos na po. Marcos na po ako nakapasok dito. Ayan. Ang ating konban, nandito yung konban natin. Ayan. Parang nasa ano po sila, nasa Tagaytay mga kaibigan kasi napakalamig dito pag umuulan, no? Lalo kung gabi. At saka masarap matulog dito dahil puro puno po sa ating paligid. Punong-puno, punong-puno po ng mga puno, no? Yun. Grabe, ang ganda. Walang katulad po na pag ito ay natapos na. Yung sa kabila, yan, dulo na yan. Ito. Yung kulay blue dyan. Sa ilalim ng tulay mismo, nandyan yung ating mga truss skimmer. Dyan nakatambay ating truss skimmer. Ayun. Dyan nakatambay. Okay? Kaya po yung... Di ko lang alam kung marami na siyang nakolekta na basura. Ayan po ang ating truss skimmer na nag-ikot-ikot po dito. Bawat kanto ay malinis na din pala. Ang problema lang, walang humpay po yung agos ng basura. Nandito na yun guys, oh. Ayan, oh.